So, ayun, sa mga na-discuss natin before, together with the others coaches, may mga subjects pa ba or topic kayo na hindi masyadong master para at least magawa natin ng paraan? Mahirap yung naghahabol tayo bandang huli. So, kailangan natin gawa ng paraan ngayon pa lang. Meron ba kayong mga topic or subject na hindi pa na-master? Teachers? Hmm. So, calculus. Tingin nyo yung calculus, yung trigo sa ating na topic or sa ating na discuss, kaya nyo bang i-practice? So, practice na lang siya or kailangan nyo pa ng ah, additional information? What is specific topic doon sa subject na yon? Kasi kailangan muna natin i-clarify lahat ng subjects natin kung masters na ba natin o medyo kulang pa yung practice para at least maging prepared tayo. Okay? So anong information pa ang kailangan? Caltech for Trigo and Calculus. Binabalikan nyo ba yung ating FB page, yung inyong FB page, FB group? So anong information pa ang wala doon sa ating mga na-discuss? Trigo, calculus, anong information pa? Anong topic pa? Ano? I need your cooperation kasi kayo yung mas nakakaalam kung ano pa yung kailangan yung matutunan. Okay? Identities. Anong problema natin sa identities? Di ba tinuruan ko na kayo paano isolve yung identities through calculator? Okay. Word problem sa trigo and calculus, di ba sinabi ko na sa inyo, hindi tayo masyadong magdi-deep dive doon sa mga topic na hindi natin kailangan sa board exam. Anong klasing, anong klasing word problem ang hinahanap nyo sa calculus? Anong klasing word problem ang hinahanap nyo sa trigo? Word problem na involved sa Sokotowa? Word problem na involved si time rates? Ano? Kasi sa trigon, nag-solve tayo ng cosine law, sine law, yun. Nag-solve din tayo ng SOHCAHTOA. Sa calculus,
Ah, wala naman word problem doon kasi pag sinabi nating word problem, application ang tinutukoy niyan. So sa application, meron tayong minima, maxima, time rates, yan, yung dalawang yan. And yung tinatawag na optimization, which is hindi naman pansinin sa board exam. So ano pa? Kasi baka mamaya, aral kayo ng aral, hindi naman pala kailangan sa board exam. So kailangan i-consult nyo sa coach nyo kung dapat ba tong aralin o hindi. Kasi sayang yung effort nyo sa pag-aaral ng kung ano-ano tapos hindi naman lalabas sa exam. Word problem involved si Sokatowa. Okay. Nag-solve si Sokatowa kasi kasama na yun doon sa sine law and cosine law. Okay? Tapos si Sokatowa, hypotenuse adjacent, ano lang naman siya eh. Ah, yung Pythagorean theorem. So sa Sokatowa, tinuruan ko na kayo paano gamitin si Paul, paano gamitin si Rec, paano gamitin si Mode 2. That is Sokatowa. 'Di ba sa Trigo, tinuruan ko kayo paano gamitin si Rec, paano gamitin si Paul, tapos yung Mode 2. Sokatowa na yon. Ano pa? Kasi tandaan nyo to, January na. Papunta na tayo sa kalahati ng January. Mathematicians. Yung mathematicians, kung nagbabasa-basa kayo sa ating group chats, may mga mangilan-ngilan akong pinapalabas na mathematicians. Nanonotes nyo ba yon? So anong problema natin sa mathematicians? Solving trigonometric equation. Medyo nalilito pa ako dito. So, ibig sabihin, medyo nalilito, kailangan mo lang ng practice. So, practice lang. So, ulit-ulitin mo lang yung nandun sa trigo natin hanggang na magets mo. Yun na yun. So, ano pa? Again kailangan nyong i-consult sa mga coaches nyo kung dapat bang aralin to. Hindi lang sa major shift, pati na rin sa Gen Ed o Prof Ed. Kasi some of you nag-aaral pa rin hanggang ngayon, inaaral pa rin yung worded problem. Sinabi ko na sa inyo, walang masyadong mag-aaral ng worded problem. Paulit-ulit ko yan sinasabi sa inyo. Huwag niyong aksayahin yung oras nyo sa word problem. Solve kayo ng solve ng age problem. Yung TOS na major shift, diniscuss ko na yan prior pa tayo mag-umpisa sa training natin. Nasa orientation yan. Yung orientation natin, uploaded yan sa sa FB group nyo, sa exclusive group nyo, sa exclusive group nyo. So balikan ulit yung orientation at na-discuss ko na yung TOS ng major shift. Kung ano lang yung ifo-focus natin. Okay?
Kung ano lang yung kailangan i-focus natin. Phonics section. Ano ba inaaral niyo sa phonics section? Di ba sa phonics section, pinaalala ko na wala na mag-aaral ng kung ano-ano. Ang importante sa phonics section is ma-identify niyo kung anong klaseng equation. That is circle, hyperbola, parabola, ellipse. Ma-identify nyo. Next is pagkuha ng vertex or center. Kasunod is pagkuha ng radius. Next is pag-convert ng general equation papuntang standard equation o di kaya naman standard equation gagawin yung general equation. Baka kasi mamaya nag-aaral kayo ng axis of symmetry, kinukuha nyo yung foci, directrix, eccentricity. So sinasayang nyo yung oras nyo. Ito challenge siya. Subukan nyo wag makinig sa sinasabi ko para malaman nyo kung ano yung mapupuntahan yung resulta. Dalawa lang naman yung result niyan eh. Pass or failed. Okay? Pass or failed lang yan. Subukan nyo wag makinig sa akin. Subok lang. Tignan natin kung saan mapupunta yung result ng board exam nyo. Okay? Aralin nyo yung mga hindi dapat aralin. Tignan natin. Paulit-ulit yung sinasabi sa inyo, i-practice nyo simula algebra hanggang yung current na topic natin. Wag na wag tayo mapapagod, mag-practice na mag-practice. Wala na kayong aaralin, pa-practice nyo na lang. Okay? Subukan nyo wag makinig sa sinasabi ko para alam nyo kung saan kayo mapupunta. Ina-advise ko to hindi bilang coach nyo or mentor. Ina-advise ko to as your kuya. Okay? So makinig. Makinig na maigi. Okay? Don't waste your time sa mga hindi naman dapat aralin. Okay? Kaya kailangan tanungin nyo yung coach nyo, hindi lang sa akin, yung ibang coach nyo, kung dapat ba naming aralin to. Okay? Okay, proceed tayo. Dito, nadaanan na natin algebra hanggang number theory. So for today, dalawa magiging topic natin. Very short lang to. Okay? Abstract algebra or logic, and then yung tinatawag natin na math of investment. So short lang yun kasi alam kong may prior knowledge na kayo. Okay? So pero, paapyawan natin kasi may nagsabi dito, nasan ba yung TOS? So ito yung TOS. Papaalala ko lang sa inyo kung ano yung na core topic natin. Okay? Ang trending natin ngayon ay dito naglalaro. Ito. Okay? Diyan naglalaro. Now, pagdating sa mathematics, investigation, and modeling, hindi naman si PRC magpapasolve ng proving. Okay? Kasi pag sinabing proving, ah it takes time para mabuo mo yung solution. Kasi solution-based to eh. Investigation and modeling. Solution-based to. At hindi naman kayo gagawa ng solution. Ang importante lang kay PRC ay yung final answer nyo na multiple choice question na isi-shade nyo sa Scantron. Okay? Yun lang naman. Yun lang yung importante. So, history of mathematics. Okay? Yan yung trending natin ngayon. Next ay ito. Yan. Dito, mas magpo-focus si PRC. Okay? Sa siyam na to. Yan, sa siyam na yan.
Ito yung pagkukuhaan nyo ng malaking points ng score. Dito yon. Ito yon. More or less dito is papatak ng 80%. So, 80%. So, 80% yan. 80% dito, tapos dun sa letter A, yung sa History of Mathematics, around 10%. So, total niya ay 90%. Yung natitirang 10%, dito yan kukunin. 10%. Okay? Dito yan kukunin. 10%. Ang meron dito is ito na yung tinatawag nila na Prof-Ed approach. Prof-Ed approach. Okay? Strategies, yung integration ng technology sa math, yan. Kumpara saan ba si math when it comes to technology, yan. Yung mga ganyan. Dito yan papasok. Okay? So pag ito pa lang, itong dalawang to, na-hit na natin, meron na agad tayo 90%. Okay? Again may nagtanong, kailangan bang aralin ang solid geometry? Hindi. Hindi siya kailangan aralin. Okay? Hindi siya kailangan aralin. Okay? So clear tayo sa TOS natin ha. Baka naliligaw na kasi kayo eh. So na-remind ko lang kayo sa TOS natin. Okay na? Malinaw tayo doon ha. Papunta tayo sa ating topic today. So unahin natin si Math of Investment. So ito yung medyo madali. Ayan. Kita naman yung screen, no? Okay. Sa Math of Investment, may dalawang investment lang tayo na aaralin. Okay, dalawa lang yan. Okay? Ito yung tinatawag natin na simple interest at saka yung compound interest. Okay? Dalawa lang yan. Wala nang mag-aaral ng annuity at saka depreciation. Okay? Wala nang mag-aaral nun. Basta simple interest at saka compound interest. Okay? Now, sa simple interest, simple lang. Ang formula natin dito is dalawa. Ang una ay ipit. 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 Yung I is para sa interest mismo. Yung P is para sa principal. Yung I is para sa interest rate. At saka yung T is time. Okay? Tandaan nyo lang na yung time is laging converted sa years. Laging converted sa years. Okay? Naka-years lagi yan. Kung days ang given, i-convert nyo sa years. Kung months ang given, i-convert nyo sa years. Okay? Tapos yung I, interest rate, laging naka-percent. Kapag ka hindi percent ang given, naka-decimal. Okay? It's either decimal or percent. Yung principal o tinatawag natin na puhunan, ito yung uh, inutang, puhunan, yan. Yan yung mga yon. Borrowed, yan. Interest, syempre tubo. So pagdating dito, wala na tayo masyadong, hindi na to masyadong issue, no? So kasi multiply lang naman yan, tatlo. Okay? Multiply lang yan, tatlo. Now, may tinatawag tayong
dalawang panahon. Simple interest at saka exact interest. Okay? Or simple interest or ordinary. Okay? So pag sinabi nating ordinary, lahat ng months ay 30 days. January hanggang December, 30 days. 30 days. Okay? Yan yung tinatawag natin na banking rules. Banking rules. Okay? Banking rules or di kaya naman ordinary days. Okay? Banking rules or ordinary days. Okay? Now, 30 days or ang total nito ay 360 days. Okay? 360 days. Okay? 360 days. Ordinary time or banking rules. Okay? Pagka sinabi naman natin exact, dalawa yan. Meron tayong exact ordinary at saka tinatawag na leap year. Okay? Kapag ka-exact naman, meron tayong 365 days at saka 366 days. Okay? 366 days, dito nangyayari ang tinatawag natin na leap year. Okay? Now, ang question ko, paano nyo masasabi na leap year ang year? Paano nyo masasabi na leap year ang year? Technically, masasabi nating leap year ang isang year kapag ka divisible by 4 siya. Okay? Divisible by 4. Now, question is, 1990, leap year o hindi? Okay, so hindi. 2024, leap year o hindi? So, ayun. So, pagdating sa leap year, wala na masyadong issue doon Wala na masyadong issue doon. Okay? Wala na masyadong issue doon. So, again, ang formula natin dito, simple interest, pag hinahanap yung interest ay I equals to PIT or IPIT. Okay? IPIT. So, mahilig tayo mag-ipit ng pera. So, ayan, IPIT. Now, may future worth din. Future worth. Ang future worth natin ay pwedeng P plus I. Okay? P plus I. P plus I. Or pwede rin naman F is equals to P times 1 plus IT. Yan. So ito yung primary formula natin pagdating natin sa simple interest. Okay? Ito yung formula natin pagdating natin sa simple interest. Okay? So madali lang yan. Kapag ka medyo nalilito kayo, edi gawa kayo ng triangle para takip-takip na lang. Okay? So I, P, I, N. Okay? If ever naman pinapakuha si I, ang formula niya ay, na lang to, T. Yan. If ever pinapakuha yung formula ni T, ang magiging formula niya ay I over IT. Okay? So ito lang yon, triangle. Para hindi na masyadong madami yung kakabisaduhin yung formula. Okay? So I equals to PIT. Yan, triangle. Okay? Actually, may calculator techniques to. Pero, kinompare ko yung bilis na pindot sa calculator versus yung formula base, mas magandang gamitin si formula. Kasi diretsuhan lang naman siya. Unlike kay calculator, dadaan pa tayo sa mode 3 to something something. Medyo hassle. Okay?
So maliit lang naman na formula to, maliit lang naman na formula, and usual na pinapahanap dito ay interest. Okay? Interest naman ang usual na pinapahanap dito. Okay? So, wala na tayong issue dyan. Okay? So, next tayo. By the way, may clarification ba dito? Tanong? So, wala na, no? Kasi madali lang to. So, next tayo is kay compound interest. Compound interest. Kay compound interest, simple lang ang pinag-uusapan dito. Yung tubo na tinubuan ulit. Okay? Yung tubo na pinatungan ng tubo ulit. Dalawang beses tumubo. Okay? Yun yung sinasabi dito na compound. Kaya compound siya. Kasi yung tinubuan na, tutubuan ulit. Okay? Now, ang mother formula natin dito ay F is equals to P 1 plus I over M raised to T. Okay? Ganun ulit. Yung F, ito yung sinasabi natin na future value or yung total. Yung P, yung puhunan or principal or yung inutang. Yung I, ito yung interest rate. Yung M, ito yung compounding natin. Ito yung compounding. Okay? Now, itong dalawang to, ang tawag natin dito ay nominal rate. Nominal rate. Nominal rate. Yan. Yan yung tawag natin dyan. Kapag ka I over M, nominal rate. Siyempre, yung T, in terms of years. Okay? Now, meron tayong apat na common na compounding method. Okay? Apat. Apat lang yan usually. Ang una, compounded annually. Okay? Pagka sinabi natin compounded annually, one, one lang yan. One. Sunod, semi-annually. Ito ay two. Next is quarterly. Ito ay four. At yung huli, monthly. Ito ay 12. Okay? So walang malilito kapag ka sinabing nabanggit sa problem, compounded annually, that is 1. O di kaya naman compounded semi-annually, that is 2. Saan to ilalagay? Dito sa M. Compounded, yan, compounding method natin to. Okay? So walang malilito dyan ha. Ito lang ang kailangan nyong alamin. Okay? Annually, semi-annually, quarterly, monthly, yan lang. Yung iba, wag na. Kasi may tinatawag pa tayo na bi-monthly, semi-quarterly, yan. Wag na yon. Okay? Etong apat lang na to ang importante. Okay? So nagkakaintindihan tayo sa formula. Okay? Tandaan nyo to ha, kasi lumalabas din to sa Gen N. Simple interest tsaka compound interest. Lumalabas yan. Okay? Malinaw tayo dyan ha. Next tayo. Yan. Sample problem tayo. Para naman ma-appreciate natin yung pinag-aaralan natin. Okay? So, ayun. Binigay ko kanina yung formula and alam ko may stock knowledge kayo. Sige. Can you try to solve this one? Use your calculator or pwede rin mag-manual kayo.
Ayan. I think majority sa inyo is tumama, no? So letter C. Now, may question ako. Pag kinonvert natin to sa decimal, it is 0.9 o 0.09? Yan. Common mistake to ng ilan. Okay? Common mistake to ng ilan. Okay? Minsan, ang nilalagay nila is 0.9. Okay? 0.9 is 90%. Okay? 0.09 is 9%. Common mistake yan ng karamihan. Okay? Now, just in case nalilito kayo pag convert ng percent sa decimal, ang gagawin nyo lang is i-divide nyo lang sa 100. So, 9 divide 100 is 0.09. Okay? Yun lang yun. So, sana wala na nalilito sa pag-convert ng decimal papuntang percent to decimal. Okay? Basic knowledge na natin yan. Especially math major kayo. Okay? So, ang tamang sagot natin dito ay letter C. Okay? C. So, that is 12,001 plus 0.09. Compounded quarterly, that is 4. Tapos, raised to 8 years times 4. That is 24,457.24. Okay? So wala na malilito sa ganyan. So basic na yan. Kapag ka nakakita kayo ng ganyan sa exam, huwag nyo nang ihuli. Huwag nyo nang, I mean, isolve nyo na agad. +1 na agad yan. Okay? Ang magiging challenge nyo lang talaga sa exam is minsan kulang yung given. Yan. Wala yung years, wala yung months. Okay? Yan na lang yung magiging challenge nyo sa board exam. Okay? Pero, hindi naman siya ganun kahirap kasi compounded quarterly for kapag ka nawawala yung years, so i-trial and error nyo. Okay? I-trial and error nyo. Usually, 1 to 10 lang yan. 1 to 10. Okay? Kapag ka hindi lumabas yung answer, ginamit ko yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, imposibleng hindi lumabas yan. Okay? Usually, 1 to 10 lang yung range niyan. Okay? Madalas, years ang nagiging problema, kulang sa given. Okay? And hindi na ipapahanap sa inyo kapag ka compounded mga cases, hindi na pinapasolve yung years. Kung ilang years babayaran, hindi na pinapasolve. Kasi ah yung mga ganitong tanong is natatanong din sa Gen Ed. Kapag ka years ang pinapahanap, pag years ang pinapahanap, kailangan pa natin gumamit ng log. Okay? Kailangan pa natin gumamit ng log para lang bumaba yung letter T. Di ba? Para lang bumaba yung letter T. Kailangan pa natin gumamit ng log. And hindi lahat ng nag-exam is alam yung paano mag-solve ng log. Lalo na yung hindi math major. Okay? So, kawawa. Kaya hindi yan pinapahanap ni PRC. Okay? Usually, pinapahanap yan is future worth, interest, o di kaya naman percent. Okay? Yan yung madalas pinapahanap. Okay? Next. Yan. Zach got 1,200 pesos loan for 2 years. He paid 90 pesos in interest. What was the interest rate?
So anyone? Yan. Magandang tanong yan. Based sa computation natin, ang lumabas na sagot ay 3.75. Di ba? Majority sa inyo, ang lumabas ay 3.75. Now, ito ang challenge. Pagdating sa board exam, minsan, nagkakaroon ng problem sa mismong answer. Okay? Nagkakaroon ng problem sa mismong answer. Observe nyo to. Sa letter A, instead na 3, naging 4. Sa letter B, instead na 7, naging 6. Di ba? So, diyan kayo magtataka kung ano ba talaga yung magiging final answer natin. Okay? Now, pagka mga ganitong cases, ang lagi niyong iisipin is yung numpad ng keyboard. Numpad ng keyboard. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O di kaya naman, yung nandito, yung sa keyboard. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So 6 and 7 is magkatabi, 3 and 4 is magkatabi. Ito tatandaan nyo, typically, pagdating sa mga ganitong senaryo, ang ine-error ni PRC is usually yung first digit. Okay? Yung first digit ang madalas na error. Okay? So yung first digit ang madalas na error. So for this, ang magiging sagot natin dito ay letter A. Okay? Letter A. Letter A ang magiging sagot natin dito. Okay? Ito tatandaan nyo. To break yung sinasabi natin na kung alin yung mas malapit, yun ang isasagot. Hindi yan effective pagdating sa exam natin. Okay? Hindi yan magiging effective pagdating sa exam natin. Paano magiging sagot mo is mas malapit kung yung mismong problem ay may error? Okay? Buti sana kung walang error, tapos ah talagang malapit yung sagot. Okay? Pero sa case natin, sa nature ng exam natin, math major, napakadaming errors. Okay? So, hindi effective yung sinasabi natin kung alin yung mas malapit, yun ang isasagot. Okay? Hindi yun effective sa case natin. Okay? Hindi yun effective. And, eto pa, si PRC mahilig mag-ulit-ulit ng items. Okay? Kailangan maging consistent kayo sa answer nyo. Just in case ito na ulit ng 2 beses o 3, kailangan consistent kayo doon sa answer nyo. Kung A, lahat ng madaanan yung ganyan tanong, edi A. Kung B, edi B. Okay? Now, ito pa ang case. Kapag dalawa yung possible answer, kung ano yung unang binanggit, yun ang magiging sagot natin. Okay? Sa case na to, dalawa ang magiging possible answer natin. It's either A and B. Kaya lang, naunang binanggit si A. That's why si A ang magiging sagot natin. Okay? Kasi yung board, hindi nyo kilala kasi.
Okay. Walang magsasagot ng letter E. Walang magsasagot ng letter E. Okay? Walang magsasagot ng letter E. Okay? Mas ma mas maigi na manghula kayo between B and C kaysa mag-letter E kayo. Okay? Manghula na lang kayo B and C, B or C. Kayo na bahala kaysa sumagot kayo ng letter E. Okay? Walang sasagot ng letter E. Okay? Malinaw tayo dun ha. Walang sasagot ng letter E. At wag nyo na rin itanong sa proctor o di kaya naman kung sino facilitator ng PRC regarding sa typographical o di kaya naman sa correction. Lahat yan sila walang magagawa. Kahit pa i-report nila yan paulit-ulit sa PRC, wala silang action na gagawin. Inonote lang nila pero walang action na gagawin. Sayang lang yung pag-raise nyo ng kamay, nagpabida-bida kayo magtanong, wala rin naman mangyayari. Okay? Yun yung kalaban nyo sa exam. The exam itself is madali lang, kaya lang napakadaming typographical errors. Okay? Maging vigilante kayo pagdating sa mga gantong senaryo. Okay? So, ang answer natin dito, to make it correct, this is 3.75. Okay? Siyempre ako gumawa ng tanong eh. So, alam ko yung sagot. So, 3.75. So, ginawan lang natin ng senaryo. Nilagyan lang natin na medyo nakaka-confuse. Okay? 4.75, 3.65. Okay? Next. How about this one? Iba na nga ang tawag sa course niya eh. Bachelor of Secondary Education, major in Hulanism. Okay? Hulanism. Dami nang huhula kasi. So, Hulanism. Pagka hindi alam, ang gagawin nila, manghuhula. Okay. Ito. Bigyan ko lang kayo ng tip, pero it's up to you kung gagawin nyo o hindi. Kapag ka manghuhula kayo, it's either B or C. Diyan lang yan. B or C. Bakit? Si PRC, mahilig yan sa ipapasolve niya muna. Ipapasolve niya muna. Kapag ka hindi na-solve, ang susunod niyan is trial and error. Okay? Magta-trial and error kayo. Si PRC, hindi niya ilalagay yung sagot doon sa letter A. Okay? Kasi pagka nag-trial and error kayo at lumabas agad yung letter A, yun na agad yung sasagot. Madalas dyan, letter B or C. Kahit ipagtanong nyo sa mga dati na nag-exam, kung ano yung majority na sagot nila, it's either B or C. Pero syempre, isusolve nyo pa rin. Mahirap din mag-take ng risk. Dito naman, meron lang tayo dito medyo trick. Okay? So, exact
exact to, di ba? Exact. Walang binanggit na years. Basta sinabi exact. Now, sa exact, ito lang tatandaan nyo. Assume natin na ano to paano ba? Yung kamay, komang, yun, no? Komang, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Assume lang natin, lahat ng may buto, lahat ng may buto, 31 days. Lahat ng walang buto, 30 days. 30 days. Okay? Okay? Lahat ng may buto, 31 days. Lahat ng walang buto, 30 days. So, January, 31 days. February, 30 days. March, 31 days. Yan, and so on and so forth. So, bilangin nyo lang kung ilan days. So, June, June to December. So, bilangin nyo lang. Basta dito, lahat na may buto, 31 days. Lahat ng walang buto, 30 days. So, bilangin nyo lang. So, based sa counting natin, si June ay merong 30 days. Di ba? Si June ay may 30 days. June, 30 days. Kaso, meron na siyang June 5. So, minus 5. So, meron na lang 25 days. June, July, meron siyang 31 days. August, 30 days. September, 31 days. October, 30 days. November, 31 days. And December, merong 15 days. Kasi 15, December 15. So, i-total nyo lang to. 25 plus 31 plus 30 plus 31. So, i-total nyo lang yan. So, 25 plus 31. So, 25 plus 31 plus 30 plus 31 plus 30 plus ano to? 1, 2, 3, 4. Plus 31 and plus 15. So, ayan. So, ibig sabihin, from June 5, from June 5 hanggang December 15, merong 193 days. 193 days. Okay? Merong 193 days. So, yung days na yan, i-convert nyo into years. Anong gagamitin nyo? 360, 365, 366. August 31 daw, no? Okay, tignan natin. Yan. August is 31.
Pero ito yon. Huwag niyong susundin kung ano yung nasa kalendaryo. Okay? Huwag niyong susundin kung ano yung nasa kalendaryo. Okay? Kasi pag tinotal niyo lahat yan, 365 pa rin ang lalabas. Okay? Yung sa actual calendar versus dito, sa ginagawa natin, ang total pa rin yan is 365. Okay? Okay? Sige, ganito. Sundin nyo yung nasa kalendaryo, 31, 30, 31. Ayan. So bilangin nyo yung araw. Tignan natin kung magpaparehas tayo na 193 pa din. Okay, sige, bilangin nyo. And i-prove nyo sa akin na mali. Okay, sige. Tingin kayo sa actual calendar, bilangin nyo from June June 5 hanggang December 15, kung ilang araw yan. Okay? Kung ilang araw yan. Sige. Nabilang niyo na ba? Yung actual calendar versus yung ating approximate. Kung parehas lang ba, 93? Ayun, nabilang niyo na ba? So ayun, proceed tayo. So meron tayong 193 days, di ba? So ang formula natin ay 585 times 0.09 times. Ayan, sorry, napuputol-putol tayo. So ayan, ang formula natin is 589 times 0.9% times 193 days times 365. Kasi exact ang pinag-uusapan natin dito. Okay, exact ang pinag-uusapan natin dito. And yung lalabas na interest natin dito ay 27.85, 84. Okay? Natay ko na naman, oh. 27.84. Okay? Hmm. Okay? Tapos future, meron na tayong interest, idagdag na lang natin yung 585. So ang total natin ay 612.84. Okay? 84, 85. Hmm. So 612.85.
So, ang tamang sagot natin dito ay letter B. Tamang sagot natin dito ay letter B. Okay? Now, may clarification ba kayo, question o ano? Tandaan nyo, yung sinabi ko, yung may buto dyan sa palad nyo or sa kamay nyo, yun yung 31 days. Yung walang buto is yun yung 30 days. Okay? January, February, March, April, May, June, July. Para hindi nyo nakabisaduhin yung mismong nasa calendar. Okay? Kasi pagka tinotal natin lahat-lahat yan, exact date is 365. 365. Okay? So parehas lang yan. Binigyan ko lang kayo ng counting tip kung paano natin makakabisado yung ilang araw meron sa isang kalendaryo. Okay? And nasa internet din naman yan. Knuckle mnemonics. Yan, knuckle mnemonics. Yun nga, search natin. Knuckle mnemonics. Ano na lang. Sige, knuckle mnemonics na lang. Ayun, knuckle mnemonics. Yan. So, ayan o. Ito yung sinasabi ko. Yan. Okay? Basta yun. Next tayo. I hope naintindihan natin dito. Ang sagot natin dito ay letter B. Okay, for the last slides, para sa ating mathematics of investment, ito lang, simple interest, no? So, ang pinapahanap natin dito ay interest lang. Okay? 1,000 times 0.05 times 3 years. So, 150. Okay? So, ganun lang siya kabilis. May tanong, clarification sa math of investment? Teachers, may clarification, tanong, concern, ah, ano, bago tayo mag-move sa ating next topic. Okay, I guess and I believe wala na, no? So next tayo, next sa ating topic natin. Change slide tayo. Alright. Okay, change slide na. Yan. Ito yung magandang pag-usapan natin ngayon. Okay? So logical connectives and reasoning. Now, kung ano yung ituturo ko dito, yun lang yung madalas nyo makikita sa exam. Okay? Now, sa reasoning, hindi naman kayo ipapasolve ni PRC na word yung English system. Okay? Hindi naman niya magpapasolve ng English system. Kunwari, uh, all men is in a short hair. Kevin is short hair. Therefore, Kevin is a man. Hindi naman ganun eh. Hindi kayo papasolven ni PRC ng ganun. Okay?
So walang ganon sa exam. Baka mamaya nag-aaral kayo ng mga ganon, so sayang sa oras. Okay? Sayang. Now, now, dito sa ating learning outcome, simple lang naman. Kailangan lang ma-explain nyo sa sarili nyo yung iba't ibang basic notation and symbolic ng logic. Yung conjunction, disjunction, yung mga ganyan. Negation, yan. Okay? Kailangan alam nyo sa sarili nyo yan. Okay? Next is, ma-analyze natin yung nature, languages, argument by means of symbolic and propositional logic. Okay? So, pero papadaliin natin yan in a way na lahat is makakasabay. Okay? Now, unang tanong, madalas gumagawa kayo ng truth table. Di ba? Madalas gumagawa kayo ng truth table. Now, ang tanong ko sa inyo, ano ang formula na ginagamit para makagawa tayo ng truth table? Paano natin masasabi yung inputs natin or yung truth table natin is magagawa natin? Ano yung formula natin? Ano yung formula? Ano yung formula ng possible combination ng truth table natin? Teachers, andiyan ba kayo? Okay, ano yung formula natin? Ang formula natin dito para malaman natin yung possible combination niya ay 2 raised to n. 2 raised to n. Okay? 2 raised to n. Now, ang n dito, ito yung numbers of letters. Okay? Numbers of inputs. Numbers of letters. A, B, C, D, yung mga ganun. Okay? Numbers of letters or numbers of inputs. Yun lang yun. Okay? Yun lang yun. Tandaan nyo lang yan. Para malaman natin yung possible combination natin sa truth table, 2 raised to n yan. 2 raised to n. Okay? Tandaan yan. Now, ito yung mga logical connectors natin. Pagka sinabi natin logical connectors, walang pinagkaiba yan sa mathematical operations. Okay? Dalawa lang naman yan. Ay hindi, apat. Lima pala. 1, 2, 3, 4, 5. So negation, conjunction, disjunction, conditional, at saka biconditional. Okay? Pero ang focus lang natin dito ay yung unang tatlo. Ito lang. Ito lang ang focus natin. Yung unang tatlo. Conditional, biconditional, hindi natin masyadong bibigyan pansin yan. Okay? Now, kasi lahat tayo nag-aral. Comsci, alam ko, nag-aral din kayo neto. Okay? Math major, alam ko, nag-aral din kayo neto. So pagka sinabi natin negation, babalik ta rin nyo lang. Okay? Kung positive yon, magiging negative. Parang ganun lang siya. And ang symbol natin para dito sa negation ay itong kulot na paganyan o di kaya naman yung caret. I mean yung ganito. Yan, yung ganyan. Paminsan, ganito. Yan. Pag nakita nyo yan sa exam, ang ibig sabihin niyan ay negation. Okay? Negation.
Okay? Now, ang conjunction naman natin ay ito. Ang symbol naman ng conjunction natin ay patayo. Okay? Patayo. Ang disjunction naman natin ay palubog. Okay? Patayo, palubog, patayo, palubog. Yan. Conjunction and disjunction. Okay? Now, sa tatlong to, ano sa tingin nyo ang definitions nila? Kasi syempre, nag-aral kayo. So, alam niyo yung definitions niyan. Anyone knows kung ano yung definitions nila? Based doon sa understanding nyo? O dito na lang kay conjunction at conjunction. Yan. Si conjunction, ang sinasabi dito, sinegation mo na. Ang negation, pag ito kasi ang tinatawag natin na symbols. Ito yung tinatawag natin na symbols. So, negation, kapag ka English ang pinag-uusapan, sinasabi dito, siya ay not. Okay? Now, pagka sinabi naman natin conjunction, pag sinabi natin conjunction, sa English, ito ay and or and. At yung disjunction, ito ay or. Okay? So itong tatlo lang ang focus natin sa exam. Okay? Say conditional, by conditional, hindi na. Yung tinatawag natin na bijective and disjective, yung mga ganun-ganon. So, conjunction, disjunction lang yan. Okay? So, itong tatlo ang pinaka-importante. Okay? Now, para masabi natin na siya ay conjunction at saka disjunction, ito tatandaan nyo. Pagka-and, ang mathematical operation nito ay multiplication. Okay? Multiplication. Pagka-or, ang mathematical operation niya ay plus. Okay? Plus. Kasi alam ko sa inyo, sa truth table, ganito ang statement nyo. If true is true, if false is false, if true and true is true, yung mga ganun-ganon. Okay? Alam ko, yun yung nasa isip nyo eh. If true and true is true, if true and false is true. Yung mga ganyan. So alam ko yun yung mga nasa isip nyo. Okay? So ngayon, hindi natin pag-aaralan yung if true is true, yung mga ganyan. Hindi natin pag-aaralan yan. Masakit, masakit sa ulo yan. Okay? Sakit sa ulo yan. Okay? Masakit sa ulo yan. Ito na lang ang gagawin nyo. Hmm. Pagka sinabi nating true, ito ay 1. Ito ay 1. Ang 1 is equals sa on. Okay? Pagka sinabi nating false, ito ay 0. Pag 0, that is off. Okay? Mas mabilis maintindihan pag 1 and 0 ang pinag-uusapan kaysa sa true and false. Di ba? Now,
With that, ito yung pinaka-truth table nila. Ayan pala. Connective symbols type of statement. Sa connectives natin, ito yung tinatawag natin na English. Ito yung symbols. Tatandaan nyo lang na ang conjunction, ang operation niyan ay multiplication. Ang disjunction, ang operation niyan ay plus. Ang not ay babalik ta rin nyo lang. Okay? Kung positive yan, magiging negative yan. Okay? Kung 1 yan, ay negate nyo lang, magiging 0. Kasi nga, not 1, edi 0, not 0, edi 1. Parang ganun siya. Pero itong if then, tapos if and only if, or conjunction is and by conjunction, hindi na natin ito masyadong aaralin. Okay? Hindi na yan. Oh, ito. Ito yon. Yung pinaka-truth table nila. Ito yung pinaka-truth table nila. Yung given natin ay, dito tayo muna kay negation. Ang given natin ay true and 1 and 0. 1, 0. Pag ini-negate natin, yung 1 magiging 0, yung 0 magiging 1. Ganun lang siya. Okay? Sa conjunction naman, ang sabi natin, pagka-conjunction, multiplication. Di ba? Multiplication. 1 times 1 is 1. 1 times 0 is 0. 0 times 1 is 0. 0 times 0 is 0. So mas mabilis siyang tandaan kumpara doon sa sinasabi natin na true and true is true, true and false is false, false and true is false. So medyo nakakalito siya. Okay? Whereas, ang ginamit natin ay 1 and 0, medyo madaling intindihin. Okay? Tandaan nyo lang, conjunction is multiplication, disjunction is addition. Okay? So, i-try nyo to. 1 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. Diba? Mas mabilis siyang matandaan. Any more clarification, concern, suggestion, before we move? All is clear naman, no? Kasi alam ko may mga prior knowledge na kayo pagdating dito. Okay, sige. Proceed tayo. Tandaan nyo 1 and 0. Kasi mamaya, iyan yung magiging approach natin. Sa sample problem natin mamaya, yan yung magiging approach natin. 1 and 0. Mabilis lang naman yon. Okay? Para hindi na kayo mag true, 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 false, false, mga ganyan-ganyan. Okay? Ito yung truth table na conjunction, tsaka ay conditional, tsaka biconditional. Sa conditional, basta magkaparehas, that is true. Ganun din sa biconditional. Basta magkaparehas, that is true. Okay? Okay na tayo dyan. O, next tayo. Deductive reasoning. Pag sinabi natin deductive reasoning, it is a process of showing the certain statement
to follow logical from agreed upon assumption and proven facts. Okay? So may deductive reasoning tayo at saka meron tayong inductive reasoning. Okay? Now, i-compare lang natin silang dalawa. Pagka sinabi natin inductive reasoning, ito yung more on specific to general. Okay? Ang use cases niyan ay patterns, observation, and trends. Sa deductive, ganun pa rin. Baliktad niya lang. General to specifics. Use cases niyan is facts, general principles. Okay? Nag-example na ako yan sa inyo dati. Paano pag si teacher is nagturo, ang una niyang diniscuss ay more on formula, tapos nagbigay siya ng examples. So anong ginamit na approach ni teacher doon? It is inductive or deductive. Okay? So basta ang keywords natin dito is specific to general and general to specific. Okay? So yun lang yun. May clarification kayo dito? Clarification? O, so kung wala na, okay. So ang dali na. Ganun lang siya. Okay, so kung wala na, try natin i-solve your sample problem na to. Okay? Try natin i-solve your sample problem na to. The connection of ito. The connection of the negation of A or B is 1. AB is in electrical circuit off. Ano daw yung condition ni A? Ano daw yung condition ni B para siya ay magwa-1? Okay? Now, unahin natin. I-truth table natin. I-truth table natin. Una, ilan possible combination yan? Ilan possible combination ang meron? Ilan? Ilan possible combination ang meron? Okay. Now, kung ilang letra ang meron, yun yung number of n. Okay? Kung ilang letra ang meron, yun yung number of n. Okay? So, dito sa case natin, dalawa. So, yung n natin is 2. So, di ba, ang formula na natin is 2 raised to n. That's why 2 raised to 2 is 4. Okay? So, sa paggawa ng truth table, A, B, tapos A or B, tapos yung ating final answer. Yan. For possible combination. Hindi na tayo gagamit ng true, 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 yung mga ganyan-ganyan. 1 and 0 ang gagamitin natin. Sa paggawa ng truth table, wag yung pag ganito. 1, 1, wag yung pag ganyan-ganyan. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Wag yung pag ganyan. Okay? Kasi mahihilo kayo dyan, malilito kayo dyan. Paano kung tatlo yan, apat? Okay? Malilito kayo dyan. So instead, ang gagawin nyo is, hahatiin nyo muna. Kung 4 yan, ang kalahati niyan is 2. So dalawang 1, dalawang 0. Pabawas ng pabawas. Pagdating sa B, alternate na siya. 1, 0, 1, 0. Now, ano nga ulit ang OR? Ang OR natin ay addition. Di ba? 1 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. Now, ang negation natin is babaliktarin lang. Di ba? Kabaliktaran ng 1 is 0. Kabaliktaran ng 1 is 0. Kabaliktaran ng 1 is 0. Kabaliktaran ng 1 ay ng 0 is 1. Di ba? Now, ang tanong dito,
anong state daw ng anong value daw ni A and B na magwa 1 sila. 'Di ba obvious naman dito sa ating truth table na ang A ay 0, ang B ay 0, 'di ba? At ang 0 natin ay katumbas nito ay off, 'di ba? Ang katumbas niyan ay off. So sa exam, ang isasagot natin dito, both A and B are off. Okay? Ganon siya ginagawa ng truth table. Okay? Ganon siya ginagawa ng truth table. Now, just in case naman hindi nyo alam ang truth table pero alam nyo yung operation na to ay plus, madali na lang. So madali na lang siya. Example, assume na hindi kayo marunong mag-truth table, nalilito kayo doon. Eh alam nyo yung operation natin dito. Pag ganito ang symbol, that is disjunction or that is plus. Okay? So, isip lang kayo. Dalawa lang naman iisipin nyo eh. 1 and 0 eh. Pagka ba 1 plus 1, 1 plus 1 is 1, tapos babalik ta rin natin, magiging 1 ba? Di ba 0? Pag ba 0 plus 0, pag binaliktad natin, magiging 1. If yes, then A is off, B is off. Okay? Para hindi na kayo mag-truth table. Okay? Para hindi na kayo mag-truth table. 0 plus 0 is 0. I-negate nyo lang, magiging 1. So, ito yung sinasabi dito sa ating statement. Okay? So, para hindi na kayo mag-truth table at para hindi nyo nasabihin na electrical engineering kayo. Okay? Huwag nyo isipin yun. Kasi pag inisip nyo na pang-engineering ang board exam nyo, eh talagang babagsak kayo. Okay? Basta gawin nyo lang kung ano yung natutunan nyo and yun na yun. Okay? Naintindihan? May question ba dito? Clarification? Again ha, para hindi na humaba yung pagsosolve nyo, avoid using true and false. Okay? Avoid using true and false. Kasi hindi nyo naman makikita si true and false sa board exam. Okay? Madalas nyo makikita doon ay mga numerical. 1, 0, yan, mga numerical. Oo, possible, possible. So kung tatlo yan, so pagpalagay natin, um, C, tapos may paganyan pa, tapos may paganto, may paganyan, tapos meron pang paganto, yan. Yung mga possible na yan, okay? Mga possible. Possible lang yan. Okay? So yung operation natin dito, alam natin na multiplication yan. So pagka nilagyan natin ng operation yan, magiging ganito siya. Yan. Magiging ganyan siya. Okay? So kasi multiplication ang ibig sabihin yan eh. Di ba? Alam natin na multiplication yan. So pag nilagyan natin ng operation, ito yan. So pag kinonvert natin sa mathematical operation, magiging C times A plus B negation times D. Okay? Basta ang tatandaan nyo lang, ang conditional natin, yung pataas, conditional pataas,
ito ay multiplication. Ang disjunction I mean, ang conjunction natin pataas, ayan ay multiplication. Ang pababa natin ay disjunction, yan ay addition. Ito ay and, ito ay or. Okay? So tandaan lang yan. Kahit ito lang tandaan nyo, kasi yung negation is automatic naman yan eh. Babalik ta rin nyo lang eh. Okay? May tanong, clarification, ano, meron pa ba? Before we move, so wala na akong maririnig na pang engineering yung board exam ha. Baka sabihin nyo na naman, pang electrical engineering. Hindi. Hindi siya pang electrical. Okay? Kasi kung gagawa natin ng circuit yan, ah meron tayo ditong source, tapos nandito yung switch natin, meron pang isang switch, tapos nandito yung bulb. Yan. Anong state daw ni ang ibig sabihin niyan, anong state daw ni AB, ito yung A, ito yung B. Anong state daw ni AB na magwawan sila? Currently, ang state nito ay hmm, currently ang state nito ay naka-on. Naka-on yan. So walang ilaw yan. Pag ito binaba, nag-conduct na siya ng electricity. Nag-conduct na siya ng electricity, iilaw na tong ilaw, iilaw na yung bulb. Okay? Kasi nagkaroon na siya ng flow ng current eh. Okay? Kumbaga, dugtong na siya eh, dugtong na eh. Naka-off na siya, off state. Okay? Ganun yung electrical engineering na sinasabi nila, okay? Pero hindi natin gagawin yan. Naintindihan ba? May tanong, clarification, ano, before we move. Tatlong slides na lang. Okay, I think wala na. So kung wala na, sige nga, patry ako na ito. Try nyo nga to. Try nyo, yung hindi na kayo gagamit ng truth table, hindi na kayo gagamit ng electrical circuit, isang mabilisan na lang. Isang mabilisan na lang. Anyone? O sige, paano naging on? Sige, majority sa inyo is A and B is on.
So, paano? Sige. So, dito, pag nakita nyo to sa exam, tatandaan nyo lang, kulang. Kulang ang mismong expression. That is equals to 1. Yan. Equals to 1. So, anong value daw ni A and B na magiging 1 yung magiging result? Yan. Tama. Okay? So, ayun. Ganun lang siya. Ganun lang siya. Ganun lang talaga siya sinosolve. Okay? So, isip lang kayo. 1 and 0 lang naman yung isipin nyo eh. 1 times 1 plus, yung negate natin dito ay 1, di ba? So, i-negate natin magiging 0. So, magwa 1. 1 times 1 is 1. Okay, 1 plus 0 is 1 times 1 is 1. Okay? Correct. So, 1 is letter A is on and B is on. So, when A and B is on, okay? When A and B is on, ito yung tamang sagot natin dito. Okay? So, madali, mahirap. Okay? So, naintindihan ba? Mas madali siyang intindihin kapag ka 1 and 0 ang ginagamit natin. Kumpara kapag true or false ang ginagamit natin. Okay? Now next, what if ito? Determine the value of A, B, C, and D that makes the sum of the term A prime. By the way, ang another term for negation or not is prime. Okay? A prime plus B plus C prime plus D is equals to 0. Ano daw yung magiging value ng A, B, C, D na pagka pinagsum sila sa given condition, magsi-0. So, ayun. So, ganun lang siya kadali, no? Mas dumali. Okay? Hmm. Kasi, pwede siya maging ganito eh. A prime, ah, B, C prime, D. Yan. Pwede siya maging ganyan. Okay? Excuse me. Kaya naintindihan na? So, ganun lang siya kadali. Pagdating sa logic, ah, yun yung pinag-uusapan. Okay? Hmm. Now, pagka sinabi naman nating tautology, okay? Tautology, actually hindi siya lumalabas sa exam, pero additional lang natin. So, tautology, parehas lang siya ni
conditional. Parehas lang siya ni conditional. Okay? Parehas lang siya ni conditional. Okay? At yung operation nito ay parang katulad lang ni ni conjunction. Pag ganyan. Okay? Pag ganyan. Tandaan nyo lang, pagka tautology, ang connectors niya ay patayo. Okay? May mnemonics na kayo. Tayo. Okay? Tayo. 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 So, ang symbols niya ay patayo. Okay? Tautology. Okay? Wala na masyado mag-aaral ng mga modus tollens, modus ponens, and kung ano-ano pang logical policies. Okay? Basta mag-focus lang kayo sa tatlong diniscuss natin ngayon. Negation, conjunction, at saka disjunction. Inductive reasoning, at saka deductive reasoning. Simple interest, at saka compound interest. Okay? Nagkakaintindihan ba? Okay, now, meron pang ganitong senaryo. What is the dual? Okay? Pagka sinabi natin dual, parang yung negation, ininegate mo ulit. Okay? Dual negation. Parang double negation. Yun yung sinasabi ni dual. Double negation. Okay? Sa double negation, wala na kayong isosolve dyan. Titignan nyo na lang yung logical operation. Babalik-tarin nyo lang. Okay? Babalik-tarin nyo lang. Okay? Now, kapag ka ganyan, babalik-tarin nyo lang, malamang magiging ganyan. Ganun lang ang sinasabi doon sa logical, sa dual. Double negation. Okay? Logical operation lang ha, hindi yung symbols. I mean, logical operations lang ha, wag nyo nang isama yung negation. As is na yun siya. Basta yung operation lang. Dalawa lang naman yan eh. Yung plus natin at saka yung multiply. Dalawa lang naman yan. Okay? So dito, babalik rin lang natin yung ating operation. Magiging A, B, tapos C, D. Yan. Yan na yun. Ito na yung mismong final answer natin. So, di ba? Wala kayong sinod. Basta babalik na rin nyo lang yung logical operation. Regardless kung may negation siya dito. Okay? Regardless kung may negation siya dito. Okay? Basta yung mga operations lang. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo doon? May tanong? Clarification? Ano? Comments? Wala na? So ayun, that's conclude our discussion for today and I hope kahit pa paano, alam ko may prior knowledge na kayo sa mga ganito pero at least na-refresh natin for today. So ayun, thank you so much sa lahat ng umattend and take a rest na and ayun, thank you so much and have a good day. You can leave na if you want.
I will live to. Okay?